Ang topic natin ngayon ay the gifts of the Holy Spirit. Ang key verse natin ay nasa 1 Corinthians chapter 7 verse hanggang chapter 12 verse 7 hanggang 10. Ito ay nasa American Standard Version. Basahin ko. But to each one is given the manifestation of the Spirit to profit with all. For to one is given through the Spirit the word of wisdom, and to another the word of knowledge according to the same Spirit, to another faith in the same Spirit, and to another gifts of healings in the one Spirit, and to another workings of miracles, and to another prophecy, and to another discernings of spirits, to another diverse kinds of tongues, and to another the interpretation of tongues. Kalooban ng Diyos na bawat isa sa atin bilang mga mananampalataya, maranasan na ma-empower ng Holy Spirit. Pero we need to understand na may principles in the use of spiritual gifts na hindi lamang natin to maranasan, kundi alam natin bakit pinahintulutan ng Diyos na magkaroon tayo ng spiritual gifts na nasa Kanya. Ang unang principle, believers should not be ignorant of spiritual gifts. Sa 1 Corinthians chapter 12 verse 1, sabi ni Paul, Now concerning spiritual gifts, brethren, I would not have you ignorant. Sa verse 4 hanggang 7, sabi dito sa 1 Corinthians chapter 1, I thank my God always concerning you for the grace of God which was given in Christ Jesus, that in everything you were enriched in Him, in all utterance and all knowledge, even as the testimony of Christ was confirmed in you, so that you come behind in no gift, waiting for the revelation of our Lord Jesus Christ. Kung mapapansin natin, parang may contradiction no? Pero hindi to contradiction. Dito sa 1 Corinthians chapter 12 verse 1, Now concerning spiritual gifts, brethren, I would not have you ignorant. Ang letter na ito ay pinadala ni Paul sa mga Corinth believers, mga kapatiran natin sa Corinthians. At mapapansin natin sa 1 Corinthians chapter 1 verse 4 to 7, doon sa introductory remarks ni Paul sa Corinth, sa letter nito, nagpapasalamat siya sa Diyos dahil yung biyaya ng Diyos ay ibinigay sa kanila sa pamamagitan ng Panginoong Yesus, na sa lahat sa kanila, they were enriched in Him. Ibig sabihin, they are activating, they are using the spiritual gifts na pinagkatiwala sa kanila ng Lord. Pero, doon sa naunang verse natin, sinasabi ni Paul na ayaw niya na maging ignorante ang mga taga-Corinth. Ibig sabihin, they are activating o ginagamit nila yung spiritual gifts na meron sila. Pero, may mga bagay silang ginagawa na pwedeng misuse or abuse, pero hindi naman sinabi doon sa Bible. Pero dito, na ignorante pa rin sila. May spiritual gifts sila. Pero yung tamang paggamit sa spiritual gifts dito, ang pinatutungkal na ni Pablo. Parang pwede tayong may spiritual gifts, pero pwedeng hindi natin alam kung paano yung tamang paggamit ng lahat ng ito. Kasi doon sa Corinto, they are using the spiritual gifts, pero merong disorder na nagaganap o merong disorder na nangyayari na may confusion dahil doon sa maling paggamit ng spiritual gifts. Kaya naman, bilang mga mananampalataya, we should not be ignorant of the spiritual gifts na meron tayo. Na hindi lamang tayo na-endowed ng power from on high dahil ang banal na spirito ang nagbibigay sa atin ng kapangyarihan para magamit natin yung spiritual gifts na yun, kundi kinakailangan alam din natin at tama yung paggamit na ating ginagawa. Kasi pag mali ang paggamit, may confusion. Pag mali ang paggamit, hindi ito mabe-benefit yung taong gumamit ng spiritual gifts, yung ginamit ng Lord, at yung kung sa kanino sila gagamitin ng Lord. Yun yung una, principle. Ang pangalawang principle, the gifts of the Spirit are given to prove that Jesus is Lord.
Sa 1 Corinthians chapter 12 verse 3, chapter 12 verse 2 hanggang 3, you know that when you were Gentiles, you were led away unto dumb idols, howsoever you might be led. Wherefore, I make known unto you that no man speaking the Spirit of God saith, Jesus is anathema, and no man can say Jesus is Lord but in the Holy Spirit. Ang unang principle, God does not want us to be ignorant about our spiritual gifts. Ang pangalawa, ang gifts na ito na galing sa banal na espiritu ay binigay sa atin para patotohanan na ang Panginoong Yesus ay Diyos. Si Jesus ay Panginoon. Nagbigay ng example si Tatay Ben patungkol sa isang cancer patient na dahil doon sa gift of healing, nagkaroon ng pagkakataon yung cancer patient na yun na gumaling mula sa kanyang karamdaman nung siya ay pinagpay, nung siya ay naministeran. At nang dahil doon, napatotohanan nitong taong ito na si Jesus nga ay Panginoon. Hindi empty yung claim niya na anak siya ng Diyos. Siya ay totoong anak ng Diyos dahil sa pagkilos ng banal na spirito sa pamamagitan ng gift of healing na nagamit para pagalingin siya. Yun yung pangalawang principle. Yung gifts ng banal na spirito na nasa sa atin, gustong gamitin ng Diyos sa atin, sa pamamagitan natin, para patotohanan sa atin at sa iba pa na si Jesus nga ay Panginoon. Yun yung pangalawang principle. At pangatlong principle, the same Spirit gives many gifts for different ministries and with diverse activities. Sa 1 Corinthians chapter 12 uli, verse 4 hanggang 6, now there are diversities of gifts, but the same Spirit. And there are diversities of ministrations, and the same Lord. And there are diversities of workings, but the same God who worketh all things in all. Dito merong merong kinakailangan tayong maunawaan at maliwanagan. Lahat ng mananampalataya, nung nabautismuhan ng banal na spiritu, available yung gifts of the Holy Spirit sa kanila. Kasi yun ay empowerment gift para magawa natin yung mga bagay na pinapagawa sa atin ng Lord. Sabi dito, there are diversities of gifts, but the same Spirit. Iisang banal na spiritu ang nagbibigay nito. Meron ding diversities of ministration, but the same Lord. Iba't ibang kilos, pero iisang Diyos na gumagawa sa likod ng lahat ng ito. Merong may gifts ng healing, merong mga gifts of prophecy, gift of prophecy. Base ito sa kung ano yung ministry involvement na meron siya. The prophet at yung ibang pwedeng pastor, pwedeng teacher, can minister the gift of healing kasi tulong yun sa kung ano yung ministry na pinagkatiwala sa kanya ng Lord. Halimbawa sa atin, anong ministry involvement mo? Base dun sa ministry involvement mo, yun yung biyaya na ibibigay sa iyo ng banal na spiritu. Diversities, iba't iba ang ministeryo, kaya iba-iba din yung biyaya o yung grace na available para dun sa ministry na kung saan ka involved. Halimbawa, you are an evangelist, meron kang mantle ng evangelist. So normal lang na yung power gifts na ipagkatiwala sa iyo. Ano ba yung power gifts? Mamaya mapag-uusapan natin yung tungkol sa power gifts. Kasi yung manifestation ng power ng Lord para maipakita sa mga wala pang pagkakilala kay Lord na siya nga ay Panginoon at magbubukas ng daan upang matanyag ang pangalan ng Panginoong Yesus. So, isang banal na spiritu na nagbibigay ng maraming kaloob dahil may iba't ibang ministeryo at merong iba't ibang gawain na pinagkakatiwala. So, kung ikaw ay isang mananampalataya at ikaw ay involved sa isang ministry, the Holy Spirit will entrust to you certain gifts para maging kagamit-gamit ka
dun sa ministry na yun na pinagkatiwala sa ng Lord. So, yun yung pangalawang principle. Ang pang-apat na principle, spiritual gifts are given for the profit of all. Na yung spiritual gifts na meron pala tayo is not for personal use. Hindi para maging superstar tayo. Ang spiritual gifts ay binigay para sa kapakinabangan ng lahat, sa kapakinabangan ng marami. Katulad ng sinabi sa 1 Corinthians chapter 12, verse 7. But to each one is given the manifestation of the Spirit to profit with all. All spiritual gifts are given so that people may benefit from them. Itong spiritual gifts na to, binigay ng Diyos para mapakinabangan ng masigit na nakakarami. Nangangahulugan, kung ikaw ay may spiritual gifts, the Lord has entrusted to you those gifts, not for your sake, but for the benefit of others, para sa ikabubuti ng iba at ikabubuti ng marami. So, ano ang tawag? Ito yung madalas kong sabihin. Ano ang tawag sa isang taong meron siya ng isang bagay, pero ayaw niyang igamitin para makinabang ng iba? Yon, madamot o stingy. Bakit? Meron ka na magiging blessing sa iba, but then you are not using it to benefit them. So, ang tawag doon, madamot. So, ang spiritual gifts ay binigay sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng banal na spirito, hindi para ipagdamot, kundi para gamitin kasi marami ang mabibless, marami ang makikinabang. So, yun yung pang-apat na principle. Ang pang-limang principle, the Spirit distributes the gifts as He wills. The Spirit distributes the gifts as He wills. Sa 1 Corinthians chapter 12, verse 8 hanggang 9, for to one is given through the Spirit the word of wisdom, and to another the word of knowledge, according to the same Spirit, to another faith, in the same Spirit, and to another the gifts of healings in the one Spirit. So, ang banal na Espiritu ang nagdedesisyon o nagdidistribute ng gifts ayon sa kung ano yung napagdesisyonan niya. So, hindi pala nakabase sa atin ang pamimili ng kung ano yung spiritual gifts na meron tayo o dapat na magkaroon tayo. Dahil alam ng banal na spiritu kung ano yung marapat na para sa atin. Sabi dito sa isang verse pa, but all this worketh the one and the same Spirit, dividing to each one severally, even as He will. Kung ano yung gusto niya o alam niyang marapat. Sa 1 Corinthians chapter 12, verse 31. But desire earnestly the greatest gift, and moreover, dating ko, mamadali naman ako. But desire earnestly the greatest gift, and moreover, a most excellent way show I unto you. Si Paul uli ang nagsasabi dito. Doon sa unang mga verses na binanggit natin, ang Holy Spirit ang nagde-decide. Kasi ang Holy Spirit ang nagdi-distribute ng gifts base sa kung ano yung napagdesisyonan na o nakikita niyang kalooban ng Ama, ng Diyos Ama para doon sa isang individual. Pero dito sa 1 Corinthians chapter 12, verse 31, desire earnestly. Ano yung desire? To covet. Matinding gustuhin. Kung ano yung mainam na kaloob. Ano ba yung mainam na kaloob? Pwede bang kasi ang speaking in tongues naman, the gift of speaking in tongues naman, hindi naman siya ganun nakaka-benefit sa iba. So, hindi ko nagugustuhin yun. Yan ba ang ibig sabihin nun? Hindi naman masyadong blessing yun para sa iba. Parang hindi. Kasi, hindi ganun. Kasi lahat ng gifts, pantay-pantay ang benefit nito o pantay-pantay ang importansya nito sa harapan ng Diyos. At yun din yun ang para sa atin. Dapat nating maunawaan. It is the Holy Spirit who determines how He will distribute the gifts. Halimbawa, bilang isang mananampalataya. Sa oras na may sakit, ano ba ang greater gifts? The gifts of healings. So, sa oras na yun yung greater gift. Kasi yun yung kailangan sa oras na yun.
Kaya sinabi dito, desire earnestly the greater gifts base doon sa pangangailangan. Ibig sabihin, lahat ng mananampalataya, yung 9 gifts of the Holy Spirit, available yun para sa atin. Walang sinisino ang Diyos o wala siyang favoritism. Base lamang ito sa kung ano yung pangangailangan ng sitwasyon at ng panahon. Activated ba o nagagamit ba natin lagi yung gifts of healing? Hindi. Pag wala namang may sakit, hindi naman kailangan yun. So, nandun yan sa'yo, nasa iyo na yun. Pero, hindi siya makikita o hindi mo magagamit, hindi mo ma-exercise kasi hindi pangangailangan sa oras na yun. Halimbawa, yung gift of discerning of spirits, kung wala namang pangangailangan, hindi din siya kikilos o hindi din siya ma-activate. Kaya ang Holy Spirit ang nade-determine kung anong gift ang i-distribute niya base sa pangangailangan. At iyon ay base sa ating willingness and availability na gamitin ang gifts na iyon para sa benefit ng iba, para sa ikabubuti ng iba. At yung gifts na ito ng banal na spirito, yung 9 gifts of the Holy Spirit, can be used and can be developed kapag lagi natin ginagamit base sa pangangailangan o base doon sa sitwasyon na kailangan itong mag-activate. Ang isa pa dito sa Spirit distributes the gifts of His wills, although ang Holy Spirit ang nagde-determine paano ito i-distribute, kinakailangan, we must earnestly desire to have the gifts we need to finish the works of God. Merong inilatag o inilaan ang Lord sa atin na gawain. Sabi nga, it was prepared ahead of time para sa atin. Kahit hindi pa tayo isinisilang, nakalaan na yun para sa atin yung mga gawain na yun. At yung mga gawain na yon, we cannot do it on our own. We cannot do it by our own means o kagalingan, magaling man tayo, matalino man tayo, madiskarte man tayo. Hindi natin matatapos o ang paggawa ng mga pinagkatiwalang gawain sa atin ng Lord kung walang tulong ang banal na spirito. At kasama sa provision ng banal na spirito ay yung gifts na galing sa Kanya. Now, we need to earnestly desire it. Na hindi natin pwedeng sabihin, ay, kay Elsa lang yon kasi hindi ganon kasi prayerful siya o hindi ganon. Kundi, kahit na ano pa ang meron tayo o ano pa man ang sitwasyon na meron tayo, we can desire it. At ang gift na ito ng banal na spirito, we don't need to work it out para magkaroon tayo. Ano yung work it out? Kinakailangan babad ako sa prayer na makakatulong. Kinakailangan magpapasing ako lagi. Makakatulong. Pero hindi base sa kung anong ginawa natin. Kaya nasa atin ang gifts. Kaya nga gifts regalo. Ang regalo hindi binabayaran. Kusang binibigay. So kung gifts yan ng Holy Spirit, ito'y available para sa atin. At base sa sitwasyon o pagkakataon, kaya pwede natin itong gamitin. Ang banal na spirito ang nagdedesisyon at nagdidistribute ng gifts na ito para magawa natin ang bagay na pinagkatiwala sa atin ng Lord na gawin. Anong ministry na meron ka? Base sa ministry na meron ka, yung gifts na Holy Spirit na kinakailangan mo para magawa mo yung pinagkakatiwala sa'yo ng Lord dyan sa ministry na yan, available yan para sa'yo. You just need to desire it. Earnestly desire it. Covet it. Huwag kang papayag na hindi mo makuha dahil iyon ay available para sa'yo. Iyon ay provision ng banal na spirito para sa iyo. Ang pang-anim na principle in using the spiritual gifts, seek to excel in the gifts to edify the church, to edify others. Sa 1 Corinthians chapter 14, verse 12, so also ye,
Since ye are zealous of spiritual gifts, seek that you may abound unto the edifying of the church. Kung tayo ay may kaloob na ng banal na spiritu, we become skilled by regularly using our spiritual gifts. Magiging skillful tayo o mas ma-develop pa yung gifts na yon na pinagkatiwala sa atin ng Lord kung lagi nating gagamitin kapag nagbigay ng pagkakataon ang Diyos sa atin na magamit ito. Halimbawa, gifts of healing. Yung unang gamit mo, nag-pray ka, hindi gumaling. So, wag daw tayo madi-discourage. Continue to pray. Continue to activate in the gifts, to activate or use the spiritual gifts. Dahil hindi naman talaga tayo nagpapagaling. Ang Diyos ang nagpapagaling. So, we become skilled by regularly using our spiritual gifts. Halimbawa, yung the gift of word of knowledge. Sino na nakaranas niyo dito ng word of knowledge? Pag-aaralan natin mamaya ano yung gift of word of knowledge. Sa simula, parang ako ba ito? Baka hindi ikaw tulad, baka ako lang to. So, sure ka man o hindi, dalhin mo sa prayer. And then, ipagkatiwala mo sa Lord kung totoo ba to o hindi. Natatandaan ko noon sa Cavite City. Nagkaroon ng parang worship sa park. Prayer, praise, and worship doon sa Monte Park. At bago pa nangyari yon, ang City Intercessors Group, ang CIG, nagpe-pray kami, sinabihan kami na maging handa kasi yung presence ng Lord magpaparanas sa mga taong nandoon. So, dahil doon, bilang mga intercessors ng city, we commit ourselves na habang nag-worship yung Christian arts. Basta yung worship team ng city doon sa Monte Park, nag-ano kami mag-pray. Nasa likod ako, pero nung nasa likod ako, yung sinabi sa akin ng Lord na may mga tao na nandoon sa gawain na yun sa Monte Park, open space yun. Wala pang covered court during that time. Open space yun. Sinabihan ako ng Lord na certain people na may mga karamdaman na gusto ng Lord pagalingin. So, lumapit ako kay Pastor Tim during that time. Tapos, binigay sa akin yung microphone. Sinabi ko kung ano yung nakuha kong word of knowledge na merong mga tao na roon na ganito ang kanilang nararanasan, ganito. So, sinabi ko, alam niyo walang lumapit. So, kahit nag-announce na, kahit nag-encourage na, nag-altar call na, walang lumapit. Kaya ginawa ka, pumunta ako sa likuran, upo ako sa likuran ng stage. Sabi ko, Lord, basta nagawa ko na yung dapat kong gawin, ha? Sinabi ko na, nasa sa mga tao na kung magre-respond sila o hindi. Pero alam mo yung feeling na, nagsalita ka, tapos walang response at parang hindi naman totoo kung ano yung sinabi mo. Pero sabi ko, Lord, I entrust this to you. Basta nagawa ko na yung part ko. Tapos maya-maya, may ilang mga kapatiran na kasama doon sa lumapit sa akin, Abi, halika dito. Yung mga taong binanggit mo, lumapit na sila. Nung paglapit ko, sabi ko, ito na yung pagkakataon yung mga kapatiran, nandun yung mga kapastoran sa city during that time, sila ang nag-minister. Pero yung isa doon, sabi niya, nakamotor silang mag-asawa, narinig niya yung announcement. At kung ano yung sinabi, dinescribe kung ano yung physical sickness na meron siya. Kaya tumigil sila mag-asawa at naghanap ng parking para makapunta at para maipag-pray sila. Merong isa na talagang specific na kung ano mo, detalyadong sinabi ng Lord na during that time, hindi inalaw ng Lord ipag-pray, kundi pinapunta sa church kinabukasan o pinaschedule kasi medyo delicate yung situation na kanyang kinalalagyan. So, simula nung pagkakataon na yun, sabi ko, Lord, hindi ko pala role kung hindi dapat pala ako maapektuhan o hindi ko dapat pala role kung may mag-respond man o wala, hindi ako dapat namimilit. Ang dapat lang,
kapag pinagawa ng Lord, nag-activate yung gift na yon, gamitin. Gamitin. At simula ng pagkakataon na yon, yung confidence sa Lord, sa bawat may word of knowledge, unti-unti siyang na-develop. Na, oo, i-check, dapat i-check, kasi nararapat na i-check kung galing yan kay Lord o hindi. Pero, yung gamitin ito para sa ikabubuti ng iba, ay hindi ipagdamot ito. So, we become skilled by regularly using our spiritual gifts. Pero ang pinakano doon, we must continue to be creative in using these tools to build up the body of Christ, to build up others. Kinakailangan maging creative tayo sa paggamit ng probisyon ito na galing sa banal na espiritu na ang pinakamotibo sa ikabubuti ng iba, to edify them, to build them up. Mapabuti sila, makinabang sila. Para ang pangalan ng Panginoong Hesus ay matanyag, maitaas, nang sa gayon, manampalataya sila sa pangalan ng Panginoong Hesus. Kasi doon sa part na yun, sa Monte part, ilan doon ang unbelievers na naparaan lang sila. Pero dahil doon sa nangyari, naging dahilan para lumapit sila at magpa-pray sila. After that, hindi ko na alam kung sila ba ay umattend na ng church or what, pero isa lang ang alam ko, nagparanas sa kanila ang Lord dahil ginamit ang kaloob ng banal na Espiritu. Punta tayo dun sa 9 gifts of the Holy Spirit. I-divide natin sa 3. Pero bago yun, tingnan muna natin sa 1 Corinthians chapter 12, verse 8 hanggang 10. Ito yung 9 gifts. Sabi dito, for to one is given by the Spirit the word of wisdom, to another the word of knowledge by the same Spirit, to another faith by the same Spirit, to another the gifts of healings by the same Spirit, to another the working of miracles, to another prophecy, to another discerning of spirits, to another diverse kind of tongues, to another the interpretation of tongues. So dito, binanggit yung 9 gifts ng Holy Spirit. I-divide natin sa 3 classification o 3 division. Ang una, gifts of knowing or revelation gifts. Ang pangalawa, the gifts of doing or power gifts. At yung pangatlo, the gifts of speaking or utterance gift. Punta tayo doon sa revelation gifts. Doon sa gifts of knowing. Pag sinabing gifts of knowing, kaalaman o para ipaalam. Ito ay revelations gifts, kapahayagan. Kaloob ng kapahayagan galing sa Diyos. Ang unang gifts ay yung gift of word of wisdom. It is a direct revelation from God on how to use the knowledge that He has given you. Merong ibinigay na kaalaman ang Diyos o word of knowledge ang Lord. Ano ang gagawin doon? Sa John chapter 8, verse 3 hanggang 11, ito yung pagkakataon, tingnan nga natin, baka ako'y magkamali. Kasi dalawang example ang naririto. Ang una, sa John chapter 8, verse 3 hanggang 11, alam ko, ito yung babae na nahuli na nangangalunya. At tong babaeng ito, dinala ng mga temple priests, Saduceo at Pariseo sa Panginoong Hesus para mabigyan ng kahatulan. Ang Panginoong Hesus noon, kung hinatulan niya kagad ang babaeng iyon na base sa nasusulat, siya batuhin hanggang sa mamatay, ang ibabatong akusasyon ng mga Pariseo sa kanya ay, nasaan yung sinasabi mong pinapangaral mo tungkol sa kahabagan ng Diyos? Kung sasabihin naman ng Panginoong Hesus doon sa babaeng, humayo ka na at ikaw ay pinatawad na nandun yung mga Pariseo, ang
ibabatong akusasyon sa kanya ng mga Pariseo ay hindi ka tumutupad sa kautusan. Sumasalungat ka sa kung ano yung ibinigay na kautusan ng Diyos. So, hindi nagpunta ang mga Pariseo sa Panginoong Hesus dahil doon sa babaeng nangangalon niya para makuhanan ng solusyon sa kung anong kahatulan ang dapat doon sa babaeng nangangalon niya, kundi para hulihin ang Panginoong Hesus para akusahan siya. Hindi para doon sa babae, kundi para sa kanya. Ang ginawa ng Panginoong Hesus during that time, naupo siya at nagsulat siya sa lupa. At habang nagsusulat siya sa lupa, yung word of wisdom patungkol sa sitwasyon ng babaeng iyon ay nakuha niya. At ang sinabi niya, siya na walang sala ang siyang unang bumato dito sa babaeng ito. Diba? Wisdom yun. Kasi kahit saang kang parte, umayon siya sa batas, merong masasabi sa kanya, umayon siya sa kahabagan at pag-ibig ng Diyos, may masasabi pa rin sa kanya. So, wala siyang ligtas. Kaya yung wisdom na nagmumula sa Ama, ang nakuha niya, dahil doon, yung mga tao, simula sa pinakamatanda, unti-unti silang nag-alisan hanggang sa wala ng tao sa kasinabi ng Panginoong Hesus dun sa babae, sa kahinatulan ng Panginoong Hesus yung babae, meron pa bang nag-aakusa sa iyo? Kung wala na, humayo na, ikaw ay pinatawad na at maglinis ka mula sa iyong mga kasalanan. Pagsisihan mo ang iyong mga kasalanan. So, makikita natin yung the gift of word of wisdom. Base doon sa kung ano yung nararapat para sa sitwasyon, itong kaloob na ito ng banal na espiritu ay nasa sa Panginoong Hesus at ito din ay available sa atin para sa mga sitwasyon at kinakailangan nating maranasan. Ang isa pang direct revelation na mula sa Diyos patungkol dito sa gift of word of wisdom ay sa Matthew chapter 22 verse 15 hanggang 21. Ito yung pagkakataon na lumapit uli ang mga taong nag-o-oppose sa Panginoong Hesus para hulihin siya at para akusahan siya ng mga maling bagay. At tinanong sa kanya, marapat ba na magbigay ng buwis sa Romans o sa kay Caesar? Kung sasabihin niyang marapat, galit ang mga Hudyo sa Romano. So, lalong titindi ang galit sa kanya at magkakaroon ng hindi maganda. Kung sasabihin naman niya hindi marapat, magkakaroon naman siya sa problema sa panahon na yun na hindi pa nararapat na ialay niya yung panahon ng pag-aalay ng kanyang buhay para sa kaligtasan ng marami. Noong sinabi niya, kaninong anyo ba? Anong inscription o anong nakalagay doon sa coins na meron ka? Sabi doon yung kay Caesar daw. So sabi niya, render unto Caesar what is due to Caesar, but render unto God what is due to God. So that is wisdom. That is the working of the word of wisdom. Para sa ating mga mananampalataya, we need that kind of gift para alam natin kung ano ang marapat na gawin sa mga sitwasyong ating kinalalagyan o doon sa mga sitwasyon na kinalalagyan ng mga tao na gusto ng Lord na makinabang o mapabuti sa pamamagitan ng gift na ito na pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Dito sa revelation gifts o dito sa gift of knowing, ang sumunod ay the gift of word of knowledge. It is a revelation coming from God about certain facts that are not known to the natural mind. Kanina nagbigay ako ng example na yung doon sa Samonte Park, mga hindi ko kilalang mga tao, pero dahil pinakita ng Lord o nagbigay siya ng word of knowledge patungkol doon sa kalagayan nila, nalaman kung ano ang kanilang kinalagyan o pinagdadaanan nang walang outside information o walang nagmarites. Walang nagmarites sa akin, kundi directly revelation coming from God.
Binigyan ng example dito ni Tatay Ben, may tumawag sa kanya isang babae at humihingi ng panalangin kasi may sakit siya. At habang kausap niya yung babae, sinasabi sa kanya kung ano yung ano niya, kung ano yung karamdaman, at nagpunta na siya sa mga doktor, nagbigay sa kanya ng prescription ng mga gamot, iniinom naman niya yung gamot, pero hindi napapabuti yung kanyang kalagayan. Nung habang kausap ng Tatay Ben, yung babae yun, sa phone, sabi niya, nagtanong siya, Lord, anong gagawin ko dito? Siyempre, di ba, kaya tumawag iyon, inalaw ng Lord na siya yung tawagan, pero alam niyang kulang siya sa kakayanan at hindi niya matutugunan ang pangangailangan ng babae maliban na lang na gustuhin ng Diyos. Kaya, nung habang kausap siya ni Tatay Ben, nangyari na sinabi ng Lord sa kanya, ng Holy Spirit sa kanya, na kaya siya may sakit kasi siya ay may kasalanan. Directly, no word of knowledge. Siya kasi ay may kasalanan, kaya siya may sakit. Kaya nung time na yon, sinabi ni Tatay Ben doon sa kausap niya, kung gusto mong gumaling sa iyong karamdaman, pagsisihan mo ang iyong kasalanan. Directly, sinabi yon ni Tatay Ben, base doon sa word of knowledge na natanggap niya mula sa banal na spirito. Nung time na yon, nag-confess yung babae kay Tatay Ben at sa oras na iyon, sinamahan ni Tatay Ben yung babae para humingi ng patawad sa Lord doon sa kasalanan na kanyang ginawa. At pagkatapos noon, pinag-pray siya ni Tatay Ben. Alam niyo kung anong nangyari after ng prayer na yun. After mag-repent ng babae, base doon sa gift of word of knowledge na binigay sa kanya ng Lord, na ang pinaka-word of wisdom ay pagsisihan niya ang kanyang kasalanan. After niyang mag-comply o humingi ng tawad sa Diyos sa kanyang kasalanan, pagsisihan to talikuran, gumaling siya. Gumaling siya doon sa kanyang karamdaman. So yun yung nag-activate o nagamit ng Tatay Ben na gift na kailangan para sa sitwasyon na yun. Maraming mga karamdaman na merong ugat Kadalasan pinuputol ang sanga pero walang nangyayari. Ang word of knowledge, it will go to the root of the situation. Hindi alam ni Tatay Ben, pero sinabi sa kanya para matugunan yung pangangailangan ng babae. Anong pangangailangan ng babae? Kagalingan. Bakit walang kagalingan? Kasi siya ay may kasalanan. Ang word of wisdom doon, kinakailangan niyang pagsisihan kung ano yung kanyang kasalanan, nang sa gayon, matanggap niya yung kanyang kagalingan na hinihingi mula sa Diyos. Sa Revelation gifts, may pangatlo, the gift of discerning of spirits. Dito sa gift of discerning of spirits, it is to discern means, to discern means to know or recognize the difference. Ano ba yung pagkakaiba? Pag sinabing discern, makilatis kung ano ang pagkakaiba. Anong pagkakaiba sa dalawa? Natural discernment. Yung isa, mas malaki. Ito, mas maliit. Sa kapal. Yung isa, mas makapal. Ito, mas manipis. Yung isa, tools for the nation. Ito, tools for prayer warfare. So, yun yung pagkilatis sa pagkakaiba. May pagkakaiba, may distinguishing things na may pagkakaiba. Yun yung sa natural na pagkilatis. Pero yung the gift of discerning of spirits, ito'y pag-alam kung anong spiritu involved doon sa sitwasyon na kinalalagyan. It is discerning of spirits is a God-given gift which enable you to know what kind of spirit is motivating a person or controlling an activity or a situation. Ano bang klaseng spiritu ang involved dito? Napag-usapan na natin to dati, yung sa Acts chapter 16, yung sa babae na sumusunod kina Paul at
nung time na iyon ay matapos nilang gawin for several days, sumusunod sa kanila at sinasabing, sila yung mga lingkod ng kataas-taasan Diyos, makinig kayo sa kanila. Nung unang araw, wala. Pinabayaan lang ni Paul, hindi naman nakakaapekto sa kung ano yung ginagawa nila para sa Panginoon. Pero nung sumunod na araw, naniniwala ko hindi lang napikon si Paul noon, kundi may instruction na rin at may direction, may leading na rin ng Holy Spirit na i-deal na siya. Kaya nirebuke niya kung ano yung spirit dahil alam niya kung ano yung spirit na nandoon sa babaeng yun ay hindi galing sa Diyos kahit maganda pa yung sinasabi. Ang isa pang example nito sa Bible ay ang Panginoong Jesus during the time na sinasabi na niya sa mga alagad na siya ay huhulihin at mag-aalay ng buhay para sa kaligtasan ng marami. Si Peter, natatandaan nyo, na nirebuke ni Peter ang Panginoong Jesus, be it not so, Lord. Bakit kaya ginawa ni Peter yon? Mahal kasi ni Peter ang Panginoong Jesus at ayaw niyang masaktan o mapahamak ang Panginoong Jesus. Pero during that time, sinakyan ng kalaban yung concern at pagmamahal ni Peter. Bakit? Kaya naman ipinadala ang Panginoong Jesus dito sa mundong ito para sa ganun, para ialay ang kanyang buhay, para marami ang maligtas mula sa kapahamakan ng dahil sa kasalanan. Kapahamakan, walang hanggang paghihirap sa impyerno. So, yun yung pinaka-mission kung bakit naparito ang Panginoong Yesus. Pero si Peter, although nababanggit na yun ng Panginoong Yesus sa kanila, yung concern pa rin na ayaw niyang makitang maghirap ang Panginoong Yesus o maparusahan ng Panginoong Yesus. Dahil alam niyang wala namang kasalanan ng Panginoong Yesus para siya ay masaktan at maparusahan o maghirap. Doon sa concern na iyon ni Peter, sinakyan yun ng demonyo. Kaya nung sinabi yun ni Peter sa kanya, ang Panginoong Yesus hinarap si Peter at ang agad-agad na sinabi ng Panginoong Jesus sa kanya, "Get thee behind me, Satan. You mind the things of man and not of God." So, hindi si Peter ang nirebuke ng oras na iyon ng Panginoong Jesus. Ang nirebuke ng Panginoong Jesus during that time, si Satan mismo na sumakay dun sa concern ni Peter para sa Panginoong Jesus. So, we need to be discerning. We need to have the gift of discernment, discerning of the Holy Spirit. Kasi ito yung panahon na dapat alam natin, makilatis natin kung ano yung kagustuhan ng Lord at kung ano yung kagustuhan lang natin o kagustuhan lang ng tao. Iba ang gift of discernment sa, ano ba yun? Kalimutan ko yung pinaka-term. Gift of discerning of spirits sa discerning, nasa divine healing na pala ako. May dalawang pagkakaiba magkaiba siya. Bakit hindi ko siya makita? Ayun, nasa word of knowledge. Ayun. Spirit is from the Lord or not. Kung ano yung behind the scene. Ang spirit of discernment ay ang banal na spirito mismo ito. The spirit of discernment, yun yung isa sa karakteristik ng kung sino ang banal na spirito. So, yun yung pagkakaiba. Discerning of spirit is a God-given gift which enable you to know what kind of spirit is motivating a person or controlling an activity or a situation. Merong binigyan example si Tatay Ben. Merong isang babae na sa workplace siya. Hindi ko matandaan kung nurse ba siya o ano. Pero sa example na yun, meron siyang ka-workmate na okay naman. Pero sa oras na magpe-pray siya o meron siyang taong kinakausap patungkol sa Lord, bigla na lang magpe-flare up, galit na galit sa kanya. Galit na galit sa kanya. At hindi niya maintindihan bakit ganon. So, ang gagawin niya, mananahimik na lang siya. Kasi workplace yun, para wala na lang gulo.
Pero pag hindi naman patungkol sa Lord ang pinag-uusapan, ang bait-bait sa kanya. Close sa kanya, parang BFF niya ang dating. So, sa ilang pagkakataon na ganun ang nangyayari, nagtaka na siya. Ang ginawa ng babae, lumapit siya sa cell group leader niya at inopen niya kung anong kalagayan doon sa workplace niya na hindi tuloy siya makapag-witness, hindi tuloy siya makapag-pray para doon sa mga tao na sa paligid niya kasi may ganong sitwasyon o may ganong tao siyang kasama. So, nung habang sinasabi niya yun sa cell leader niya, sinabi niya, o sige, pag-pray natin. So, nung pinag-pray nila, nag-bind sila ng kung anong spirito man ang nandoon sa workplace, maging doon sa babaeng iyon, na nagiging dahilan para magalit sa kanya habang ginagawa niya yung gusto ng Diyos na gawin niya doon sa workplace niya. Nung sumunod na araw, nung pumasok siya sa kanyang trabaho, nung nandoon yung babae, mabait uli sa kanya. Tapos, nagkaroon ng pagkakataon na yung babae yun, maipag-pray niya at hindi na nag-react. Hindi na nag-flare up, hindi na nagalit sa kanya. Bakit? Natalian na at na-deal na yung spirit na doon sa babae yun na nanggugulo para hindi magawa nung kapatid na iyon yung pinapagawa sa kanya ng Lord dun sa workplace. So, may mga pagkakataon na kinakailangan nating maunawaan na may mga bagay na nangyayari para hadlangan tayo sa pinapagawa ng Lord. Kasi may spirit involved. We are not fighting against flesh and blood. But if we have the gift of discerning of spirits, hindi tayo malilin lang o malalamangan ng kalaban dahil alam natin kung ano yung pakana niya o ipapaalam sa atin ng banal na spirito kung may mga ibang gawa ang kalaban na kumikilos sa isang tao, sa activity o sa sitwasyon na ating kinalalagyan. So yun yung knowing gifts or revelational gifts na galing sa Panginoong Yesus. Kaya lang dito, sa gift of discerning of spirits, may tatlong spirit na involved o nag-ooperate. Ang Holy Spirit, ang evil spirits, yun yung nangyari doon sa babae, doon sa kanyang workplace, at yung human spirit, na bawat isa sa atin meron nun. We have the human spirit. At doon nga, nung nag-aaral tayo sa prophetic, hairline lang ang difference na ang Holy Spirit o tayo, we need to check then kung ano yung galing sa banal na spirito at kung ano yung galing lang sa atin. So, dahil may tatlong spirit na involved sa mga bagay-bagay. So, yun yung revelation gifts. Punta tayo doon sa power gifts o gifts of doing. Ito yung faith, working of miracles, saka the gifts of healing. Puntahan natin yung una, yung faith. It is the gift of faith. The gift of faith is the supernatural surge of faith in the heart of the believer to confidently to believe God or to speak for God. It is a supernatural surge of faith. Meron tayong faith. May saving faith at merong saving faith. Pero ang gift of faith na ito, hindi ito yung faith na meron lang tayo o yung faith na dahil kilala natin ang Panginoong Yesus. Ito'y kakaibang kilos ng pananampalataya na in-empower ng Holy Spirit para paniwalaan natin kung anong sinasabi ng Lord at para magamit tayo sa kung ano yung pinapagawa ng Lord. It is the special endowment given to someone God is calling upon to take impossible action, steps because of what He has spoken to that person. Kakaibang kilos ng pananampalataya na ibinigay ng Diyos sa isang tao kasi meron siyang kinakailangang gawin para mangyari kung ano ang gusto ng Diyos na mangyari during that time. Ang meron dito si Joshua, yung time na nakikipagdigma sila sa kalaban at ang alam niyang kalooban ng Diyos, malulupig nila ang mga kalaban. Yun yung time na
inutusan niya yung araw na magstay, na wag lulubog ang araw hangga't hindi nalulubig ang mga kalaban. So, bakit kaya niya nagawa na utusan kahit ang araw? Hindi base sa kasi gusto lang niya, kundi alam niya yung kung ano yung kalooban ng Diyos, na yung kilos ng Diyos sa kanyang buhay naging dahilan para manampalataya siya na kahit ang imposible ay maging posible. Yun yung isa sa mga classic example nitong faith na ito. Ang isa pa yung si Dorcas. Si Dorcas sa isang mananampalataya sa panahon ni na Paul. Paul nga ba yun? Ni na Peter. At namatay kasi si Dorcas. At nung namatay si Dorcas, nung pumunta siya doon sa lugar, si Peter, maraming nagiiyakan kasi patay na nga eh. Patay na. So, dahil doon sa mga nagiiyakan, wala na, huli na. Tapos na. Wala na magagawa kasi patay na. Nung marinig yun ni Peter, pinalabas niya yung mga nagiiyakan. Pinalabas niya yung mga nagiiyakan. At nagpunta siya kay Dorcas at binuhay niya si Dorcas mula doon sa mga patay. Nabuhay si Dorcas. In other words, nabuhay si Dorcas base doon sa prayer na ginawa ni Peter. Si Peter during that time, naalala lang niya kung ano yung ginawa ng Panginoong Jesus doon sa batang namatay na binuhay ng Panginoong Jesus. At ginaya din lang niya kung ano ang ginawa ng Panginoong Jesus, na pinalabas niya yung mga nagigrieve, yung nagda-doubt sa Panginoong Jesus na mabubuhay yung batang yun. In order for us to do the things of God, we need to cast out any form of unbelief. Kasi unbelief is the opposite of faith. So, we need to cast out any form of unbelief in order for the gift of faith na mag-activate o magamit through us. Lalo na sa mga imposibleng mga sitwasyon. If we will minister to people na nangangailangan ng kakaibang kilos ang Diyos, yung mga taong nandoon na hindi naniniwala na pwedeng gumawa ang Diyos, palabasin na lang. Sabi ni Tatay Ben, palabasin na lang. Kasi makakahadlang sila sa iyo kasi maapektuhan ka. Kung ikaw ang gagamitin ng Lord to minister at kumilos sa iyo yung gift of faith, maapektuhan ka doon sa hindi paniniwala nila. So we need to activate in the gift of faith by removing or casting out any form of unbelief or doubt. The gift of faith is, supernatural surge ng faith na meron tayo na kinakailangan sa mga pagkakataon na gumawa tayo ng isang bagay kahit na parang imposible yung mga bagay na yon. So yun yung una dito sa power gifts. Ang pangalawa, the working of miracles, the gift of working of miracles. Magkaiba yung miracles sa gift of working of miracles. God's miracles from the gift of working of miracles. Ang God's miracles, hindi ito nakabase sa kung ano yung gagawin natin, sa kung ano yung meron tayo. Miracles, yung bang ginusto ng Lord, kaya nangyari. Ginusto lang ng Lord, kaya nagkaroon ng himala. Dito sa gift of working of miracles, kinakailangan niya yung kanyang anak nakikilos para dumalo yung himala sa pamamagitan ng gifts of working of miracle. It is a gift whereby God intervenes in the ordinary course of events. Ordinary, hindi extraordinary. Kasi yung God's miracles, extraordinary. Ito, ordinary course of miracle of events. While miracles are the mighty acts of God Himself, the working of miracles sa pamamagitan natin. Sa tingin mo, pwedeng gawin yun ng Diyos sa iyo? Tingnan natin yung pagmumultiply ng Panginoong Jesus ng 5 loaves at 2 fishes. It is one of the miracles na pinakita ng Panginoong Jesus during His time.
na mula sa 5 tinapay at 2 isda, napakain ang marami. Kung titingnan natin, kinakailangan may gawin. Una, may kinakailangan mo nang may mag-offer ng 5 loaves and 2 fishes. Pangalawa, kinakailangan mo nang paupuin sila by numbers. Pangatlo, may kinakailangan gawin yung mga alagad na from the, yung lahit na putol-putol na tinapay at isda ay sila ang kukuha dun sa bucket ba yun? Yung sa basket, no? Dun sa bucket. Sa basket, at ibigay dun sa mga tao para makakain sila. At ang sunod doon, nagpasalamat ang Panginoong Jesus para dumating yung himala na yun. Doon pinatunayan na kahit ano ka-ordinaryong tao, kung ikaw ay nananampalataya sa Diyos, pwede ka din gamitin ng Diyos to do supernatural acts para i-perform yung miracles ng Lord sa mga kinakailangang sitwasyon. Meron akong natatandaan